Wow, pwede ba natin palampakan si Lord? Yung the best clap para kay Lord. Sige po, lahat po ng bata, makikita lang muna sa children's room. Lahat po ng hindi na po bata, mag-stay po dito. Sige po, pwede po kayo maupo lahat. Sige po, maupo po kayo. Yung nasa likuran po, maupo po kayo. Thank you. Yan, nag-uupuan na sila. Hanap lang po kayo ng ano. Sa totoo lang, nag-iisip po ako ng script na sasabihin ko ngayong araw na to. Pero wala po akong maisip. Dahil nakaka-overwhelm po ang ginagawa ni Lord sa JA1 Marikina. At kitang-kita naman po sa kaka-declare. Kamusta po kayong lahat? Imagine nyo po next year, parang hindi tayo dito mag-anniversary. Dahil ano po masyado ng madaming tao. So maghahanap po kami ng another venue. Sino po excited? Kasi next year, malamang-lamang magta-times 2 tayo. Times 3, times 4, times 5 by God's grace. I-welcome ko muna po kayong lahat. Siyempre, wine-welcome ko ang ating mga bisita from JA1 Cainta Rizal. Welcome po, welcome. Pwede po ba tayong tumayo at makikaway po sa mga nasa likuran? Sige po, yan. From JA1 Cainta po sila. Yan, kaway-kaway. Yan. Welcome po, welcome. Welcome po sa JA1 Marikina. Siyempre, wine-welcome ko din po yung team na nagturo po sa amin ng pagtugtog. Na kahit po kami bago lang po dito, last 3 years ago, sila po ay nagturo sa amin. So, wina-welcome po rin po ang AG team na narito sa bandang kaliwa. Sige, tayo nga tayo. Kaway-kaway naman ang AG team dyan. Yan, mga nagturo po sa ating mga musician. Kasi nung nag-i-start po kami, wala po talaga kaming marunong tumugtog. So, yung mga nag-aral po as in zero. By God's grace po, yung napanood nyo po kanina, yan po ay 3 years in the making. Yan na po yan, by God's grace. Siyempre, wina-welcome ko din po yung amin pong pinupuntahan sa may Kogyo, Antipolo, ang group ng mga senior citizen. Andito sila. Sige po, tayo po kayo. Ayan, nandyan po sila. Welcome po, welcome. From Kogyo, pinupuntahan po namin yan monthly doon sa Kogyo, mga senior citizen po ng halos buong Antipolo. Ano po? Ayan. Siyempre, kayong lahat, wine-welcome ko po kayong lahat sa atin pong 3rd year anniversary. Sino pong masaya? Pumalakpak nga po ng malakas ang masasaya. Short story lang para meron po kayong background. Baka nasabi niyo po nakapunta po kayo dito na ganito na, pero hindi po ganito nagsimula po ito. Nagsimula po talaga ang JA1 Marikina sa 5 nagtaas ng kamay na mananatili sa church ng JA1 Marikina. Ibig sabihin, nag-start po kami dito na 5 ang nag-stay. So in short, ito po yung church na dati na sino mag-i-stay sa JA1, 5 lang po ang nag-stay. At 5 lang po yung nagtaas ng kamay. And by God's grace, halos kasama ko pa sila dito ngayon. Yung 5 yon. Yung 5 pong yun, ano pa yon, mga binata't dalaga pa, yung iba doon wala pang hanap buhay. Sabi ko, paano ang gagawin ni Lord dito? Paano, galing pong probinsya, from Batangas, dadalhin dito, ano namang alam ko dito, paano, ano gagawin ko dito? So hindi po natin alam, pero biyaya po ni Lord from 5, medyo naladagdagan po sa isang bahay po sa Concepcion 2, tabi ng Marikina Hotel and Convention Center. Isang bahay lang po siya. Nadadagdagan mga kabataan din, maliliit na bata, come and go yung mga na-attend. Pero tsinaga po natin yon, biyaya ni Lord. Sa pagtsatsaga po sa loob ng 1 taon, pagkatapos sa 1 taon, nagkaroon ng pandemic. Wow!
Thank you, Lord. Nagsisimula pa lang kami. Eto na, pandemic. Sa madalit sabi po, nagsarado po ang church. At ang ginawa po namin, online church. Gabi, no? Online church. Nung una, kami po yung 12, 13. Nung tumatagal po yung pandemic, kami po ay naging 5, naging 4. Yung isa po doon, habang nag-online ng service, nagtatrabaho sa online, naging 3, isang taga-opening prayer, akong taga-preach, at isang taga-kanta. So, pag nag-preach po ako, 2 yung audience. For 2 years. Imagine yun, ano? Sabi ko, Lord, matutuloy pa ba ang church? Ganito na yung nangyari. At after 2 years po ng pandemic, sabi po ni Bishop, hanap ka na ng lugar. Mag-start ka na uli ng face-to-face. Sabi ko, praise God. At ako po ay matagal na naghihintay. Pagkasabi po agad, punta po agad ako dito sa Marikina, naghanap po kami ng lugar, at biyaya po ni Lord, sa loob ng 1 buwan, wala pong mahanap na lugar. Kasi ang gusto ko po talaga, malaki na agad. Kasi, para mas marami pumunta. Ano po? Kasi pag maliit yung lugar, yun lang din yung pupunta. So, mas malaki dapat. At 1 month, na paghahanap, wala po kami nakita ng aking asawa kaiikot dito sa lugar na to. Wala talaga. Abot kami kung saan-saan. Naghanap din yung mga member, hindi rin nakakita. At by God's grace, yung isa nating friend, nakahanap po nitong lugar na to. Sabi ko, malaki yan, mahal yan. Kasi normally po, pag ganito kalaki, 50 to 80,000 yung rent. Paano naman namin kakayanin yun? Sa madalit sabi po, nakita po itong lugar, ibinigay ng mababa itong lugar, at biyaya po ni Lord, nandito na po tayo sa lugar na ito. Ganun na po ulit, nung nagsimula yung church, di ka kaunti po ulit. Dahil nagsimula ulit sa zero yan, po, kasi after pandemic. Pero tuloy-tuloy lang, kasi may ginagawa tayong para kay Lord, at si Lord naman ang bahala, at church naman niya ito. Kaya, tuloy-tuloy lang kami, hindi kami natingin sa kung ano meron, natingin kami sa kayang gawin ni Lord. At ang nangyari po, biyaya po, after 3 years, tingnan mo yung katabi mo, naging parte na ng pamilyang ito. Sabihin mo sa katabi mo, welcome home. Sabihin mo sa nasa likod, welcome home. Sabihin mo sa nasa harapan, sabihin mo, welcome home. Sama-sama po tayong mai-inlove sa Panginoon sa lugar na to. Amen? Sama-sama tayong magpupuri kay Lord sa lugar na to. At sama-sama po tayong, yung mga ready lang, magpabago sa Panginoon sa lugar na to. Amen? Hindi ko na po papatagalin pa. Ako po excited din po sa atin pong guest speaker. Hayaan nyo po na ipakilala ko po siya. Ang atin pong guest speaker po ay galing din po sa church na pinanggalingan ko rin po. Galing din po siya sa JA1 Rosario, Batangas. Hindi ko nga po alam kung magpinsan po kami kasi ang ipelyido po niya ay Torres, ang akin po ay Di Torres. Parang malapit, parang medyo malapit. Torres, Di Torres. So, yun po. Ang ating pong guest speaker, sa totoo lang, hindi ko po talaga siya inabutan sa church. Nung pinadala po siya sa Rizal, dumating ako sa church. So, hindi po kami talaga nagkita o nagpang-abot sa church. Pero, naabutan po siya ng aking asawa. At ang ating pong guest speaker ay naging choreographer ng aking asawa. So, hindi lang po preacher ang guest, kundi dancer talaga. Okay? Grabe to, grabe, no? Kita nyo naman. Alam nyo po ba, short story ulit, from Rosario to Rizal, para lang po makapag-preach ng word, nagmumotor po from Rosario, Batangas, papunta po dito sa Cainta, Rizal. Minumotor niya lang po para lang mag-preach ng word. Grabe, ano po? Sino pong willing? Yung galing dito, papuntang Batangas, nakamotor, linggo-linggo po. Diba? Grabe po. At grabe po ang passion. Siya po ang kinuha kong speaker, biyaya ni Lord, siya po talaga nung leadership camp kasi sa Tagaytay, magiging honest ako sa guest speaker. Sa totoo lang, ako yung nasa isip ng guest speaker. Ito yung pagdating sa Tagaytay,
Ang sabi sa akin ni Lord, ipaltan mo. Aba, wait lang Lord, ba't ka papaltan? Meron ako nasa isip, na-announce ko na nga sa church. Na-announce ko na sa church. Pero nung nasa Tagaytay ako, naiyak ako kay Lord, ba't Lord papaltan? Basta paltan mo. Ito yung napili ko. Yan na, kausapin mo na agad. Okay. Kaya po, nung lumapit ako kay Rev, baka hindi niya napansin, umiiyak ako paglapit sa kanya. Sabi ko, Rev, kayo daw po ang aming speaker. Yun talaga yun. Kaya po yun siyang kinuha natin speaker. At sa totoo lang, biglang pumasok sa isip ko, I pray makuha natin ang anointing kasi siya po ang ginamit ni Lord para magtayo ng napakaraming churches sa buong Rizal. Hindi ko alam kung ilang churches yung naitayo niya sa Rizal. Eh gusto ko, parang gusto ko rin ng anointing na yun. Ano? Sino gusto yon? Yung gagamitin ang JA1 Marikina para magtayo ng maraming churches sa maraming lugar sa Metro Manila. Amen? Sa totoo lang, ang dami nating umaten. Meron dito taga-Tondo. Taas kami ng mga taga-Tondo. Nasaan yung mga taga-Quezon City? Taga-Antipolo. Taga-Marikina. Taga-San Mateo. O kita nyo, kung saan-saan kayong lugar. Napunta pa kayo dito malayo, di ba? Magtatayo tayo na simbahan malapit sa inyo. Di ba? Lahat yan para malapit na. Pastor, tinatabay niyo po ba kami? Hindi, kasi marami pang makakilala sa Panginoon. Amen? At gagamitin tayong lahat, biyaya ni Lord. So, hindi ko na mapatagalin pa. Excited na ako marinig ang kanyang word. Tinatawagan ko po ang ating speaker. Siya po ang senior pastor ng JA1 Cainta Rizal. No other than Rev Jamel Torres. Thank you po. Bless po. Praise God. Napakabuti ng Diyos. Amen po ba? Praise God. Totoo po yung sinabi ni Pastor Don, nung lumapit po siya sa akin ay umiiyak siya. And actually, na-discern ko na yon. Alam kong may pinag-usapan sila ni Lord. Kaya po, sa biyaya ng Diyos ay, alam niyo mga pastors, hindi ho natin pwedeng tanggihan ang ating Panginoon. Napakahirap na matanggihan ang Panginoon kapag may mga bagay siyang gustong ipagawa sa ating lahat. Danas ko po yan, sanay po ako. Sabi ko nga, I am willing to be interrupted or stop the program kapag pumasok na ang banal na Espiritu Santo. Kasi siya yung may gagawin. Amen po ba? Amen ba? Everybody say limitless. Ang tindi ng inyong team. Praise God. You are blessed dahil kayo'y biniyayaan ng Panginoon ng leader, pastor, na visionary. Meron na siyang nakikita agad sa Marikina. Yan ay napakahalaga sa isang leader na dapat meron kang nakikita. Kasi nakasalalay sa nakikita mo ang pupuntahan ninyo. Amen ba? Kaya nung binigay sa akin ni Pastor Don itong no more limits, tapos may kadugsong pang we're not just growing, we're breaking out, ay hindi ho yun ordinaryo. Yan ho'y hindi basta inimbento. Yan ho'y binigay ng Diyos sa inyong pastor, sa leadership ng church, sapagkat yan ang gustong gawin ng Panginoon ngayong taong ito. At sa darating na 2026. Amen ba? Let us pray. Heavenly Father, I thank you for this wonderful moment na kaming lahat ay pinagtipon-tipon po ninyo sa lugar na ito. Salamat, Panginoong Diyos, sapagkat kami sumasampalataya na sa oras na ito, ang langit ay kumikilos na, naghahanda na, ayon sa team na ibinaba po ninyo dito sa JA1 Marikina. Kami sumasampalataya, Panginoon, at hindi ito basta nagkataon. Ito'y itinalaga mo at ito'y talagang gagawin mo. Maraming pong salamat. Pinagkakatiwala ko po sa inyo ang kabuuan ng celebration ng anniversary nito. And be glorified alone, my Lord. Thank you so much. In Jesus' name, everybody say amen. Amen. Praise God.
Parang yung iba sa inyo medyo napuyat, ano? Sino ba ang nanalo doon sa Miss Grand International? Ayan. Okay, atin daw, ano? Tayo ulit. Okay, let's go. Let's hear the word now. Ephesians chapter 3, verse 20 to 21. So, ilalatag ko sa inyo yung tatlong verse na nakapaloob dun sa team na pag-uusapan natin ngayon. Ephesians 3:20 to 21. Now, to him who is able, everybody say able. Able. Pinag-usapan natin si Lord. Amen po ba? To him who is able to do above and beyond. Everybody say above and beyond. Above and beyond. Amen. To him who is able to do above and beyond all that we ask or think, according to the power that works in us. To him be the glory in the church and in Christ Jesus to all generations forever and ever. To God who is able to do above and beyond. Everybody say above and beyond. Above and beyond. Mukhang kayo'y dadalhin ng Panginoon sa mas mataas ang ceiling dito. At mas maluag ang kaliwat kanan. Amen po ba? Everybody say above and beyond. Above and beyond. This verse speaks about God's limitless. Everybody say limitless. Limitless power to do more than we could ask and imagine. Si Lord lang yun. Si Lord ang may plano, si Lord ang may gagawin. Ang kailangan lang natin ay kumilos ayon dun sa team na yon. Kikilusan natin yung limitless power na gagawin ng Panginoon. Kaya nga sabi ko, JA1 Marikina, maganda na kayo dahil hindi na kayo magtatagal sa lugar na ito. Because you're not just growing. You're breaking out. Amen ba? Amen. Hindi nakakasya talaga. Hindi na sasapat. Doblehin lang kayo ng Panginoon, hindi na talaga sosobra. Ay, hindi na talaga sasapat. 8 times 5 pa daw, sabi ni Pastor doon. Amen ba dyan? Amen? Praise God. Salamat sa Panginoon. Let's go to Isaiah 54, verse 2 and 3. Tingnan niyo yung kasunod agad. Enlarge the place of your tent. Everybody say enlarge. Enlarge. Amen. Hindi ho ito, it's a command actually. Amen. Enlarge the place of your tent and let them stretch out the curtains of your dwellings. Do not spare. Lengthen your cords and strengthen your stakes, for you shall expand. Everybody say expand. Expand. Grabe yun, Yung mga words na pinag-uusapan natin, lahat patungkol sa limitless. For you shall expand to the right and to the left. To the right and to the left. Amen ba? Pang-dancer talaga. Amen? And your descendants will inherit the nations and make the desolate cities inhabited. Yung lugar na talagang sa Marikina. Yung lote na talagang sa Marikina. Amen. Make the desolate cities inhabited. Humanda kayo. Bawat isa sa inyo ay gagamitin ng Panginoon sa bawat sityo, streets, subdivision, barangay ng Marikina City. Hindi maliit ang Marikina. Napakalaki ng Marikina. Amen? Lahat ng yan ay inihahanda. Nanginginig na yan actually. Amen ba? Kaya tuloy-tuloy lang tayo doon sa ginagawa natin na discipleship. We share life. We do life together. Tuloy-tuloy. Yun talaga. Yung nahihit kung bakit ang Diyos ay nagbibilin ngayon. Enlarge the place of your tent. Kasi nakikita niya na yung ginagawa
ay sa papalaki talaga. It encourages believers to have faith in God's ability to bring out blessings that will allow them to spread out and take hold of new territories, both historically for Israel and for the church. Everybody say, enlarge the place of your tent. Ano bang sabi? Stretch out the curtains. Amen? Pinaghahanda na po ang JA1 Marikina nila. Amen? Eto na, Micah 2:13. The one who breaks open will come up before them. They will break out. Everybody say, break out. Break out. Pass through the gate and go out by it. Their king will pass before them with the Lord at their head. With the Lord at their head. Kaya walang takot. Sabi nga ni Pastor doon noong una, paano kaya? Diba? Ito yung season sa pangatlong taon ninyo. Kompleto na eh. Balansyado na. Amen? Yung Trinity, ando na. Buo na. Kaya ito na yung season kung saan, mga kapatid, kailangan na nating humakbang papunta doon sa talagang lugar na kung saan itinakdaan ng Panginoon at ang matindi doon, maliwanag ang sinabi ni Lord, siya ang mangunguna. Si Lord ang mangunguna. Amen ba? This is a prophecy of a future breaker who will deliver God's people by overcoming all obstacles and leading them to freedom. Sabi nga na rin ito, suportahan nyo na. Samahan nyo na. Basta nakita nyo, klaro, pinapangunahan ng Diyos. Amen ba? And si Pastor Don pinapangunahan ng Diyos. Samahan nyo. Amen? Mahalin nyo si Pastor Don. Suportahan nyo siya. Love His vision na binigay ng Diyos sa Kanya. Embrace the vision na binigay ng Diyos sa Kanya. Kasi yun ang talagang makikita natin at yung resulta na hinahanap natin, makikita natin pagdating ng araw. Tingnan nyo lang si Pastor Don, diretso lang, lakad lang, at makikita ninyo yung inihanda ng Panginoon sa JA1 Marikina. Magmamanifest yan, isa-isa. Amen? Etong 3 verses na ito, nung binigay sa akin ni Pastor Don, tinitingnan ko, merong something in common doon sa mga verses na ito. At nung chinek ko, yung something in common sa kanila is to bring, number 1, increase, expansion, and breakthrough. Sabi mo sa katabi mo, limitless. Talagang sa palaki na po. Alam nyo, hindi lahat ng church sa loob ng 3 taon, ganun agad. Merong, di ba? It takes time actually. Mahaba-haba. Pero sa panahon na ito, ang klaro ng instruction, ang klaro ng ibinababa ng Panginoon. Nakabuelo na agad kayo. Naka-take off na agad kayo. At alam nyo, ang mahirap lagi ay yung una. Pag nakaangat ka na, dire-diretso na. Everybody say limitless. Hindi na natin alam. Panonoorin mo na lang ang ginagawa ng Diyos. Ang dami ng bilog-bilog. Amen. Amen. Praise God. At alam nyo ba, na yung mga sinasabi ni Lord sa mga verses na ito, ngayong araw na ito, na ako'y nakatayo sa inyong harapan, pinagtitibay ito ng Panginoon. Pinagtitibay ni Lord ito.
Galatians 3:15. Brethren, I speak in the manner of men. Though it is only a man's covenant, yet if it is confirmed, no one annuls or adds to it. Ano sinasabi dyan? Kapag yung isang kasunduan ay napagtibay na, nalagdaan na, hindi na ito pwedeng mapawalang bisa o mapawalang kabuluhan ni numan. Hindi ito pwedeng dagdagan o kung ano pang gawin dito. Ito'y matibay na, ito'y napagtibay na. At ngayon, ako, Pastor Dondon, tayong lahat, at ang banal na Espiritu Santo, pinagtitibay ito ngayon. Amen? Everybody say limitless. Limitless. Amen? O yung kasunod. Sabihin natin, nang may puso, we're not just growing. We're breaking out. Amen ba? J1 Marikina. Kayo yan, mga kapatid. Ako, excited ako sa inyo nung nire-ready ko siya. Sabi ko, wow, grabe yung message ni Lord sa mga kapatid ko sa Marikina. Matindi yun. Hindi basta. Amen? So kapag nalagdaan na, napagtibay na ito. Sabi ng Matthew 18:20, for where 2 or 3 gathered together in my name, I am in the midst of them. 2 o 3 na nagtitipon sa pangalan ng ating Panginoong Hesus, nandun siya. Ang dami natin ngayon. Amen ba? Sabi sa tabi mo, matibay na matibay yan. Matibay na matibay to. Amen po ba? So yung Galatians chapter 3 verse 15, pinapakita ho sa atin yung kahalagahan o yung priority nung tinatawag nating God's covenant. Apostle Paul illustrates that a ratified o pinagtibay, a ratified human covenant cannot be annulled or altered. Similarly, the covenant God made with Abraham remains unchanged. Yung covenant na ginawa ni Lord kay Abraham ay hindi ho nagbabago. Up until now at hanggang sa mga darating na panahon, ito po ay aktibo. Ito po ay matatag. At ito po ay nakatayo pa rin. Ano yung God's covenant na ginawa ni Lord kay Abraham? J1 Marikina, number 1, limitless descendants. You will surely multiply. Talagang lalago kayo. Lalaki kayo. Amen ba? Hanggang sa dahil sa laki at lakas, mahihigop ang nasa paligid. Ayoko na masyadong elaborate, pero naniniwala ko, nakukuha niya yan. Sa lakas, tibay at laki, manghihigop yan. Hihigop yan. Second, covenant. Promised land. Yan yung covenant ni Lord kay Abraham. Amen. It is a place of abundance. And number 3, all families of the earth would be blessed. Amen. So tayo sa JA1, di ba? We have personal blessings, national blessings, and universal blessings. Basta ang JA1, blessings. So yung sa tabi mo, basta tayo blessings. Amen? Punta tayo sa Genesis chapter 15. Kung paano ginawa itong covenant na ito. Genesis 15, verse 1 to 5. Verse 1. After these things, the word of the Lord came to Abram in a vision, saying, do not be afraid, Abram. I am your shield, your exceedingly great reward. Anong sagot ni Abraham kay Lord sa verse 2? But Abram said, Lord God, what will you give me, seeing I go childless? And the heir of my house is Eliezer of Damascus. Sabi niya, Lord, ano pa bang ibibigay mo sa akin?
Kasi blessed naman na si Abraham eh. Pero sabi ni Lord, bibless pa kita. Diba? Sabi niya, I am your great reward. Nga sabi niya ganun, Lord, ano pa ba yung pwede mong ibigay sa akin? Wala naman akong anak. Ang magiging tagapagmana ko lang naman po ay yung si Eliezer na taga Damascus. Isinilang kasi yun sa bahay niya. Pero hindi niya totoong anak. Verse 3, then Abram said, look, you have given me no offspring. Indeed, one born in my house is my heir. And 4, and behold, the word of the Lord came to him saying, this one, he is referring to Eliezer, this one shall not be your heir, but one who will come from your own body shall be your heir. Sabi niya, hindi siya ang magiging tagapagmana mo, kundi yung talagang sarili mong anak. Eh wala pa siyang anak. Siya na po ang senior ng mga senior citizen. 99 years old na eh. Kaya di ba, sabi ni Lord sa kanya, sarili mong anak ang iyong magiging tagapagmana. And verse 5, tingnan nyo ha, then he brought him outside and said, so dahil sinabi ni Lord, pumunta ka sa labas, ibig sabihin, nasa loob sila, nag-uusap sila ni Lord, nasa loob ng tent. Amen? Kaya pala, wala itong makitang vision pa si Abraham that time, that moment. Kasi siya ay nasa loob ng tent. Kaya kung walang nakikitang vision, maybe nasa loob ka ng tent. Si Pastor Don nakakita ng vision. Kasi, tingnan niyo po then he brought him outside and said, look now toward heaven. Paglabas niya, ano sabi ni Lord? Tumingala ka. Ang pinag-uusapan nila bago siya pinalabas, wala naman akong anak. Eh yan yung promise ni Lord sa kanya. Kaya paglabas niya, agad sabi ni Lord, tingala. Look now toward heaven and count the stars if you are able to number them. Tumingala ka. At simulan mong bilangin kung mabibilang mo. Anong sabi ni Abraham? Hindi kayang bilangin. Amen? Sabi sa tabi mo, parang limitless eh. Amen? Amen ba? Hindi, yung naiisip natin, hindi pa eh. Yung naiisip nyo, hindi pa yan. Yung nai-imagine nyo, hindi pa yan. Limitless. Kaya yung vision binigay agad ni Lord. Wala. O sige, labas ka. Pag tingala niya, ano nakikita mo? Ang dami pala, Lord. Amen? I pray na yung nakikita at pinakita ni Lord kay Pastor Don ay makita ninyong lahat. At kumilos kayo ayon sa dami noon. Amen ba? Kaya yung ginagawa nyo sa 3, sa 5, training ni Lord. Dahil bukas, iba na. Amen ba? Come on, palakpakan natin si Lord. And then he said to him, so shall your descendants be. Sabi niya, kaya mong bilangin? Hindi po. Ganyan karami. Kaya hindi ho natin alam kung anong inihanda ng Diyos sa JA1 Marikina. Alam niyo po, nung pumunta po ako dito, ang nasa puso ko, kainta lang. Pero, nagulat din talaga lang ako na may pinapagawa si Lord sa akin na hindi pa klaro sa akin. Sabi ko nga sa inyo, sinusunod ko lang. Nagtaka, ngayong, di ba, nagtaka ako, nung mismo nag-start kami doon sa church, sa building, supposed to be, ang ide-dedicate ko is yung church ng Kainta. Nagulat ako kasi marami yung kasama eh. Siguro mga 13 to 15 kami. Hindi ko alam ba't ko sila pinaghawak ng kandila. Lahat, isa-isa. Tapos yung kandila, mayroong papel. Tapos
nitong huli ko na lang na-imagine na biglang dami ng church sa Rizal. At nung araw na yon, ang dinededicate ko, hindi ko alam, Rizal. Kaya pala silang may hawak na candle representing bawat municipality ng Rizal. Kaya sabi ko, no, tingnan mo nga naman yun. Hindi mo rin ina-expect, hindi mo rin alam. Tapos dumating ako sa point na ang prayer ko, hindi ko maintindihan, siguro mga 3 months yun, tuloy-tuloy. Ang laging laman ng prayer ko, Lord, thousands of people that are coming in and out of this church na nakikita kong nag-worship sa'yo. Tapos nung tinignan ko yung church, aba, ilang service kaya ako dito, no? Kung 1,000 mga 6, 7, talagang lambot, ano? Dahil madami Pero nung nag-meeting kami ng mga pastors natin, nung pinag-report ko sila, tapos tinotal namin, abay, nangyari na nga. Thousands na nga ang mga naligtas at naglilingkod sa Diyos at nag-church every Sunday sa Rizal. Sabi ko, kala ko dito yun sa aming church, yung pala hindi. Yun nga pala. Amen ba? So, kapag ang kasunduan between God at sa kanyang lingkod ay napagtibay na, humanda ka na lang. Kasi ito'y tiyak na magaganap. Siguradong mangyayari. And J.A.1 Marikina, yung limitless na word ni Lord ay hindi nagkataon. Yan talaga yung word ni Lord sapagkat mabilis ang ginagawa ng Diyos sa J.A.1 Marikina. Mabilis ang ginagawa, Pastor Don. Sabi ko nga, ang mahirap talaga ay pag-take off. Pero once na nandun ka na, yung momentum ay ang hirap kontrolin. Hindi mo na alam yung pwede niyang puntahan pataas. Maliwanag yung word ni Lord nung ito'y aking pine-prepare. Kasama sa pagdami ang pagyaman. Kaya kayong lahat na nagmamahal sa church, sa inyong pastor, sa gawain ng Panginoon, humanda kayo. Dahil malaki at papalaki ang church, palalakihin din niya ang inyong mga packet. Amen. Sinong gusto palakihin ni Lord ang mga packet? Pwede bang wag lang yung packet? Pwede bang yung ilalaman sa packet? Ay kaya nga pinapalaki yun. Amen ba? Bakit? Ang source of blessings ay si Lord. Amen? He is a God of purpose. Pag ginawa niyang isang bagay, pinagawa niyang isang bagay, nakahanda na ang kakailanganin. Amen po ba? Amen. Praise God. So, may binanggit kaninang 2 pangalan na naiisip ni Abraham na tagapagmana. Ang una ay si Eliezer. Amen po ba? Pangalawa ay sino? Si Isaac. At sabi ni Lord, si Isaac na iyong sariling anak ang magiging tagapagmana mo. So anong sinisimbolo nitong 2 pangalan na ito o 2 taong ito? Una, si Eliezer. Si Eliezer po ay sumisimbolo doon sa tinatawag nating artificial way of growing the church. Meron kasing tinatawag na artificial way of growing the church and natural way of growing the church. Si Isaac yung natural way of growing the church. Etong artificial way of growing the church, ito po yung pagpapalago ng simbahan gamit yung program, gamit yung mga activities. Kaya, we need to stop programs or activities that has nothing to do with discipleship. Dapat laging, yun ho yung nangyayari ngayon sa Marikina. Ang focus talaga ninyo ay discipleship. Kumbaga, nasimulan ang church na alam na agad sa biyaya ng Panginoon. Aba, ay kami ho'y dumaan pa sa maraming experimental.
Pagkaka-take off, baba uli. Naggagas ulit. Samantalang sa inyo po, sa biyaya ng Panginoon, nung ito'y simulan, alam na kaagad. Klaro na kaagad sa inyong pastor kung anong direksyon. Amen ba? Sinong direksyon? Sinong target? Si Isaac. Amen? Ano sabi ni Lord? Hindi si Eleazar ang magiging tagapagmana mo. Amen? Si Isaac. Si Isaac po, okay, para mas madali. When we say Isaac na tagapagmana, siya ho yung isinilang. Na ano ba, Pastor Don, nakuha nyo pa rin ba yung dati natin ginagawa doon sa church, yung from prayer of 3, yung mga ganun. Hindi na, kasi nakakuha na, no? Si Isaac po kasi, yung dumaan sa proseso. Everybody say, dumaan sa proseso. Si Eliezer po ay hindi dumaan sa proseso. Ang discipleship ay may proseso. Dapat ho, lahat ng dadaan sa tamang proseso, sila ho yung tunay na anak na tagapagmana. Ano ibig sabihin? Sila talaga yung itinakda ng Panginoon. Yung Eliezer, eto ho yung mga shortcut. Kaya nga, sa discipleship, dapat i-avoid natin yung pagtitake ng shortcut. Kasi, anumang bagay na hindi dumaan sa tamang proseso, madaling mabulok, madaling masira. Amen ba? Amen. Sa quality control pa lang, hindi ho yan makakapasa. Pag si Maymay ang quality control, hindi makakapasa. Mahigpit Amen po ba? May proseso. Kaya, iba-iba yung level pa ninyo, mga kapatid, Pero ito yung gusto kong i-point out. Gustuhin natin na tayo ay dumaan sa tamang proseso ng ating Panginoon. Bakit? Upang higit at mas matibay ang ating pagka-Kristiyano. At ang paglilingkod natin, hindi magsisway. Diretso, matatag. Amen po ba? Kaya si Eliezer ay na-reject siya. Kasi hindi talaga siya yung tinakda ng Panginoon. Okay lang yung from other church, we came here. Okay yan. Walang problema. Basta dadaan tayo sa process of discipleship na ginagawa ni Pastor Don. Amen po ba? Pagka dumaan kasi sa tamang proseso, ikaw ay talagang pinag-pray, pinagbuntis, di ba? Pinaglihi, isinilang, at doon, di ba? Minsan naman, sa totoo lang, real talk, hindi naman porket ilang months or years na tayong nasa church, talagang may encounter. Di ba? Kaya pagpunta nyo kay Pastor Don, wow, dito ko talaga na-feel si Lord. Dito ko talaga na-encounter si Lord. Amen. Amen. Big sabihin, doon ka palang talaga isinilang ng totoo. At ikaw yung matagal nang hinihintay ni Pastor Don. Amen. Sabi sa tabi mo, ikaw si Isaac. Amen. Di ba si Isaac yung nagkalat ng lahi ng Israel? Di ba si Isaac yung nagsimula? Hanggang sa ngayon, hindi na nga mabilang. Amen. Meron ho tayong tinatawag nating corporate gifts. At yon yung signs, wonders, and miracles. Yun yung ating inner healing and deliverance. Amen po ba? Maganda po yun. Maganda yung gift ni Lord sa atin. Sa totoo, lumago ang church dahil dun sa gift na yon. Amen. Pero tanggapin natin ang katotohanan, alam naman po yan. Hindi lahat. Di ba? Hindi lahat nag-stay. Amen ba? Kaya yung atin pong tool na binigay sa atin ng Panginoon, okay? Ito yung tool na ginagamit natin to make people come to church. But the problem is,
We need to close the back door of the church. Amen ba? Kaya may pumapasok sa church, lumalabas din lang. Amen po ba? At yung discipleship na ginagawa po ng inyong pastor ngayon, yan po yung ginagamit ng Panginoon to make people stay in the church. Amen? So yung deliverance, ginagamit natin yan para ang tao hanapin ng JA1, pumasok sa church. Pero yung pagpasok natin sa proseso na ginagawa ng inyong pastor, sa discipleship, yan po ang magpapanatili sa atin sa church. Tandaan ho natin, ang tao ay ang bilis makalimot. Kanina lang ay sumisigaw yung 10 at nagsasabing, Jesus, pagalingin mo kami. At nung sinabi ng Panginoong Hesus, sumayo na kayo, magaling na kayo. Nung makita na sila'y magaling na, isa lang ang bumalik. At sabi ng Panginoon, nasan yung siyam? Sadyang natural sa tao yung mabilis makalimot. Kaya yung miracles, kung doon lang, hindi talaga importanteng samahan natin ng discipleship para ang mga tao ma-equip, maihanda sa gagawin ng Panginoon sa susunod pang henerasyon. Amen? Kaya nga salamat sa Diyos kasi relationship to Amen? Praise God. Isaiah 60 verse 22. Pakinggan nyo to, J1 Marikina. The smallest family will become 1,000 people. And the tiniest group will become a mighty nation. And at the right time, the Lord, will make it happen. At gusto kong sabihin sa inyong lahat na yung panahon na binabanggit ng Panginoon, ngayon na. Sabi mo sa tabi mo, ngayon na. This is the right time for you, JA1 people, JA1 family. This is your season of limitless growth. Amen ba? Everybody say, above and beyond. Above and beyond. Hindi mo kayang sukatin yan. Basta above and beyond. Amen ba? Gano'ng kataas? Basta above. Amen? Hanggang langit? Amen? Gano'ng kalapad? Beyond Amen? Basta diretso pa. Amen po ba? Praise God. I remember Peter, in Luke chapter 5, verse 1 to 11, where Jesus instructed Simon Peter, a seasoned fisherman, professional, mahusay, who had caught nothing all night. Bumagdamag, bankrupt, walang resulta, walang nangyari. Pagod, puyat, sayang ang lahat. So sabi ni Lord sa kanya, cast his nets one more time, into the deep water. Peter, though skeptical, kasi alam na niya ba't ganun? Araw kung gabi wala ako nahuli, lalo na ngayon. But sabi nga dito, though skeptical, obeyed. At your word. Anong ginawa ni Peter? Sinunod niya ang sinasabi ng Panginoon. And this led to a net-breaking miracle. Everybody say, we're not just growing. We're breaking the net. Amen ba? Amen ba? Amen? Hindi na kasya. Hindi na kasya. Dumadami ang mga tao, yumayaman pa. Amen ba? Amen ba? Church, human souls are priceless. Priceless yan kasi buhay ng Diyos mismo ang pinantubos dyan. Kaya kung gaano yan pinahahalagahan ng Panginoon, lahat ng souls na naglalakad sa paligid natin, dapat humingi tayo ng biyaya na makita din natin sa paraan na nakikita sila tinitingnan ng Panginoon. They are priceless. So as we are priceless. Namatay si Jesus para sa ating lahat. Amen? At tayo ngayon ay kasama na sa mga unang harvest. Amen? At kayo naman ang gagamitin ng Diyos sa mga susunod pang harvest. Amen. Sinong gustong gagamitin ni Lord sa mga susunod na harvest? Amen? Di ba? Kung na-harvest ka dati, susunod, ikaw naman ang mag-harvest. Amen? Kung isda ka dati, ay dapat fisherman ka na sa next level mo. Amen ba? And because you said that you're breaking out, ay
ay dapat manufacturer ka na ng sardinas. Amen? Amen ba? Everybody say, palaki ng palaki. Limitless. Hindi kayang sukatin. Hindi kayang isipin. Basta gagawin ito ng Diyos. Amen po ba? Amen? Praise God. Luke chapter 10 verse 35. On the next day, when he departed, he took out 2 denarii. Ito yung storya ng Good Samaritan. Kung saan, merong isang tao na binugbog, sinaktan, at kinuhanan ng lahat ng pwede niyang makuha. At iniwan yung tao, halos patay na. At ito'y nadaanan ng Good Samaritan. At ang ginawa ng Good Samaritan, hindi kagaya ng mga unang dumaan sa kanya. Di ba naalala niyo yung story? Yung unang dumaan, iniwasan, hindi tumulong. Yung Good Samaritan lang ang tumulong. Binuhat, nilagyan ng ginamot yung mga sugat, isinakay sa kanyang camel, at eto na yung sumunod na tagpo. Luke 10:35. On the next day, when he departed, papaalis na yung Good Samaritan, he took out 2 denarii, gave them to the innkeeper. Yung tao na pinagsamantalahan at ninakawan, dinala niya saan? Dinala niya doon sa bahay. Panuluyan sa Tagalog. Okay? At yung innkeeper, binigyan niya ng 2 denaryo. Okay? Gave them to the innkeeper and said to him, tingnan niyo yung bilin ng Good Samaritan, take care of him. Hindi niya yung kakilala, hindi niya yung kaano-ano, pero may compassion siya doon. Okay? Take care of him and whatever more you spend, kung magkano pang magagastos mo sa pag-aalaga sa kanya, when I come again, I will repay you. Grabe yung compassion. Alam niyo yung Good Samaritan, siya po ay tumutukoy sa Panginoong Jesucristo. Everybody say, the Lord Jesus Christ. Siya yung nagmalasakit at nagpakita ng habag doon sa tao. At yung innkeeper ay kumakatawan sa iyo, kapatid, at sa akin. We are the innkeepers. Tayo yung pinagdalhan. Kaya yung mga taong dinadala ng Diyos sa'yo, sa life group mo, sa church, sa pastor mo, yun po ay mga sugatan. Kailangang gamutin. Hindi mo alam ang kanyang pinagdaanan. Hindi mo alam ang nangyari sa kanya. Paano siya pinarusahan, pinahirapan ng demonyo. Amen? Pinapaalagaan sila. Kaya sabi sa innkeeper, di ba? And said to him, take care of him. Imagine this, si Lord ang nagdala sa atin. Kaya hindi nagkataong nakilala mo yung taong yan. Hindi nagkataon na yung taong yan ay basta na lamang napunta sa'yo. Itinakda ng Diyos yan sa pamamagitan ng banal na Espiritu Santo, siya ang nagdala niyan sa iyo. Life group leaders, dinala ng Diyos yan sa'yo. At ang sabi ni Lord, take care of him. Alagaan mo siya. At nung magbilin si Lord, kasama doon yung pamamakduin mo yan. Papamasahihan mo yan. Amen? Whatever more you spend, alam ni Lord may perang involved. Kaya nung dinala niya yung tao na yan, mag-i-invest ka dyan. Amen? Amen? Kaya sabi na din, take care of him and whatever more you spend, when I come again, sino magbabayad? Si Lord ang magbabayad pagbalik niya. Anumang ginagawa mo diyan sa mga taong dinala ng Diyos sa iyo o dinala ng Diyos sa church natin, yan yung sinasabi ni Lord na good works. Yan yung sinasabi ni Lord na inihanda niya para sa atin upang gumawa tayo ng mabuti. Tungkol yan sa tao. At anumang ginagawa mo sa kanila o inilalabas mo para maalagaan at mailapit sila sa Panginoon, hindi yan nawawala ng kabulahan. Yan ang totoong pagdideposito sa langit. Lahat yan
automatic, converted kagad yan. Doon sa heavenly wealth na meron ka. Amen? Kaya ang sarap nito. Yung ginagawa natin na to, hindi suntok sa buwan. Amen ba? Hindi ito madali. Pero by the help of the Holy Spirit, hindi mo mararamdaman to. Anong mararamdaman mo? Nag-uumapaw na kagalakan at kapayapaan sa Panginoon. Bawat kaluluwa, isa lang, tubong lugaw. Amen ba? Tingnan mo yung katabi mo na nadala mo sa pagkat, tubong lugaw ako sa'yo. Amen? Totoo yun. Hindi yun baliwala sa Panginoon. Kaya nga, priceless. Kaya kung maiintindihan natin yan, mas lalo nating mamahalin ang discipleship. Mas lalo natin itong gugustuhin gawin. Amen ba? Praise God. Dito natin ibuhos yung treatise na meron tayo. Our time, our talent, and our treasure. Dati-dati nung wala ka sa Panginoon, ang galing mo ngang manglibre. Amen ba? Dadaan ka sa inuman, bibili ka pa ng 4 kantos, bahala na kayo. Nag-i-invest ka doon papunta sa impyerno. Ilan na kaya ang na-investan natin papunta sa impyerno? Namatay dahil sa pinainom mong alak. Amen? Nag-i-invest. Ba't hindi ka mag-invest ngayon papunta sa langit? Amen? Kaya mga tao na yan, investan natin sila. Let's snatch them from the fire, from the lake of fire, doon sa impyerno. Amen ba? Praise God. Okay lang, okay lang. Pastor Do, ako yung sesenyasan mo, baka napapasarap na eh. Praise God. So, what do we do now to experience this limitless growth? Number 1, mabilis lang to. Obedience. Everybody say obedience. Very powerful yung obedience kasi yan yung bagay na hindi talaga papakialaman ni Lord. Hihintayin niya lang tayo. Yung obedience ay sayo, sa atin. Si Lord wala talaga. Hindi niya tayo matutulungan dyan. Amen? Kaya, ikaw ang magpapasya. Kailangang sumunod ka sa Panginoon. Deuteronomy 30 verse 16. In that, I command you today to love the Lord your God, to walk in His ways, and to keep His commandments, His statutes, and His judgment, that you may live and multiply. Everybody say multiply. And the Lord your God will bless you in the land which you go to possess. Kitang-kita na yon. Amen? Kung ano yung lugar na yon na ipoposes, amen, hindi tao, hindi yun. Amen? Letter S yun. Amen? Parang tayong dalawa lang nagkakaintindihan. Si Pastor Don na ho ang magpapaliwanag ng aking preaching ngayon sa mga darating na mga araw. Ayan. Praise God. Ano pa sinasabi? Leviticus chapter 26 verse 9. For I will look on you favorably. Kasarap nito. And make you fruitful, multiply you, and confirm my covenant with you. Amen? Kinonfirm na ni Lord. Anong susi? Obedience. Everybody say, Lord, susunod ako. Sa iyo. Amen? Number 2, humility. Amen? Laging ang kalaban ang kalaban lagi ng magagandang ginagawa ng Panginoon ay laging sarili pa rin. Amen? Kaya ito yung reminder sa ating lahat. Remain humble. Proverbs 22 verse 4.
by humility and the fear of the Lord are riches and honor and life. Everybody say riches, honor, and life. Tayo po ay nasa henerasyon na kung saan ang maraming tao ay hindi na pinahahalagahan ang kanilang apelyido. Ay, Pastor Don, de Torres ka? Kami muna magkikwentuhan, ha? De Torres talaga ako. Hindi na isulat ng nurse ang DE. Kaya ako'y Torres, ay kailangan kong mag-abroad, pinanindigan ko na ang Torres. Hindi kasi pwedeng iba-ibang gagamitin. Kaya ang advice sa akin, yan na lagi ang gamitin nyo. Kaya naging Torres. Pero mga kapatid ko, de Torres. Ang mother ko at sa mga magulang ko, de Torres. Ayan, ay di ayos na. Pinsan nga. Amen? Grabe si Lord, nasa henerasyon tayo na hindi na pinahalagahan ng apelyido. Nanonood tayo ng television, baliwala. Ay sabi ng Proverbs, a good name is better than silver and gold. Yung mabuting pangalan. Higit pa yan sa kahit anumang kayamanan sa daigdig na ito. Amen ba? Naisingit ko lang kasi mga kapatid, no, napaka-importante noong bitbit natin sa ating sarili. Tayo mga Kristiyano, ano bang pangalan ng bitbit natin? Pangalan ni Kristo. Amen? Yun ang bitbit nating lahat. Kaya yung humility, ito po ay character na makikita natin kay Lord. Amen? Eh di ba, yun nga yung gusto nating mangyari, makamukha pa natin si Jesus. Kaya etong mga bagay na ito, tinuturo sa atin kasi ito yung magsisilbing bantay sa atin para lalong bumuhos pa, lumaki pa, at matindi pa ang gawin ng Panginoon. Amen ba? Sabi mo sa tabi, let's remain humble. Amen? Number 3, last, faith. Then God blessed them. Genesis 1:28. And God said to them, be fruitful and multiply. Fill the earth and subdue it. Have dominion over the fish and of the sea, over the birds of the air, and over every living thing that moves on the earth. At sinasabi po ng Hebrews chapter 11 verse 1, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Kung ikay sumasampalataya na yung team na ibinigay ng Diyos ay talagang mangyayari, ngayon pa lang, mauna ka na sa paghakbang sa pananampalataya dito. Dahil ang sabi doon, faith is the substance, ebidensya. Substance of things hoped for, the evidence of things not seen. Pag sumampalataya ka, ngayon pa lang sa upuan mo, feeling mo, ikaw na ang may pinakamalaking life group sa Marikina. JA1 Marikina. Amen ba? Nasubukan niyo nang umupo sa mga MLM, multi-level marketing? Umupo ka, broke ka, after 30 minutes, feeling mo, nagdadrive ka na ng sports car. Amen? Ganon eh. Pero mas matindi ang pananampalataya. Kaya kung ikay sasampalataya, sasamahan ng Panginoon, tiyak, lalabas. Mangyayari. Amen po ba? Taas ang kamay ng sasamahan si Pastor Don. Amen? Sasamahan niyo si Pastor Don hanggang dulo. Amen po ba? Sasamahan niyo si Pastor Don kahit malaki na. Amen po ba? Tingnan niyo, nagsimula sa 5. Ngayon ay madami na. Amen? Kaya sa susunod, dapat pag nag-testify si Pastor Don sa mas malaking church, diba, nandun pa rin kayo, kasama pa rin lahat. Amen ba? Tapos kayo na yung mga, hindi lang kayo life group leaders, network leaders na kayo. Bakit? 5 na yung hawak niyong life group, di network na. Amen po ba? Everybody say network. Kaya nga hindi na mapipigilan yan. Limitless yan. Pag yay dumami na ng dumami, group effort na yan. Ay, antindi po niyan.
Hindi mo na mabibilang. Hindi mo na alam. Tinitingnan mo na lang yung mga tao. Sino gayan? Sino yan? Kanino yan? I don't know yan sa life group, sa life group ng life group ng life group ng life group sa baba. Hindi na alam. Amen ba? Praise God. So, bilang senior kay Pastor Don dito sa area natin, mga kapatid, I'm representing yung atin pong mga senior pastor sa church, sa main. Iwan ko po sa inyo ito. Una, yung bilin ko po kanina na hindi po yung joke, talagang totoo yun. Please love Pastor Don, support him all the way, lalo na doon sa vision na binigay ng Diyos sa kanya. Do whatever you have committed to do as for the Lord. Tulungan nyo siya. Tulungan nyo siya kasi ang laki ng gagawin ni Lord dito. Amen po ba? Huwag niyong pagtutulungan ha, tutulungan. Amen? Help him to become a better pastor pa. I-share niyo yung talents niyo. I-share ninyo yung mga bagay na meron kayo na makaka-contribute para lalong mapatibay at mapalawak ang JA1 Marikina. Amen po ba? Siya yung nagre-represent sa inyo. Kaya kapag pumupunta yan at umaattend dyan ng mga conferences, meetings, bit-bit niya kayong lahat. Kaya gawin niyo siyang poging-pogi. Amen ba? And last, si Pastor Don at saka si Pastora Isay, isama niyo siya sa inyong priority list, sa inyong pananalangin. Kailangan po ng mga pastors ang prayer. Kung may magmamahal sa kanila, JA1 Marikina yan, family. Amen? So yun lamang, mga kapatid ko, JA1 Marikina, expect limitless move from the Holy Spirit. Tumayo po tayong lahat. Hallelujah. Habang ikay nakatayo, hayaan mo lang na tuloy-tuloy na ang banal na Espiritu Santo ay nagsasalita sa iyo. Maaring tapos na ako, tapos na yung gusto kong sabihin, pero merong something sa akin na nagsasabi, diretso lang kayo. Hindi pa tapos si Holy Spirit. Habang kayo'y nakatayo at habang umaawit ang worship team ngayon, kukumpletuhin ng banal na Espiritu ang gusto niyang sabihin sa inyong lahat. Everybody close your eyes. Just focus on God. He's here. Tinititigan ka niya na parang isang sanggol na siya'y tuwang-tuwa sa'yo. Damhin mo ang kanyang pagmamahal at pakinggan mo ang nilalagay niya ngayon sa puso mo. Kausapin mo si Lord at mangako ka, hahakbangan mo.
Hallelujah. Ngayong oras na ito, meron pong maglilihi sa inyo. Ipagbubuntis mo yan sa spiritual at isisilang mo ang iyong Isaac. Alagaan mong mabuti yan. Gawin mo ang lahat para mapalaki yan. Maging leader at maging katulad mo. Alisin mo yung pag-aalinlangan. Tinawag ng Diyos ang may hina upang hiyain ang malalakas. Tinawag ng Diyos ang mangmang upang hiyain ang marurunong. Ang Diyos, kapag tumawag, siya ang magsusupply ng iyong kailangan. Huwag kang matakot magsalita dahil ang Diyos ang maglalagay sa mga labi mo ng mga bagay na dapat mong sabihin. Puso lang, willingness lang ang hinihintay ni Lord. Just say yes to God. Siya na ang bahala. I speak fire of the Holy Ghost sa puso ng bawat isa. Fire in soul winning. Fire in discipleship. We believe in you, Father. Come on. Make a covenant now. Make a covenant now. Mula ngayon, I say yes, Lord. I say yes, Lord. Magsisimula ako. Hahakbang ako. Gagawin ko. Tanggapin ninyong biyayang nagmumula sa Diyos. Biyaya, 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 biyaya. Hallelujah. Matthew 28, verse 20b. I am with you always, up to the end. Sumaatin ang pagsama ng Panginoon. And let us all enjoy the fruit of our labor. Pitasin natin ito at mabusog sa pangalan ng Panginoong Yesus. Purihin ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Lahat tayo magsabi ng Amen. Palakpakan natin si Lord. Can everybody sing? Sabay-sabay. I believe in you. You're the God of miracles. From nothing to something, from nothing to life, from birth to life.
meeting sa PowerPoint. Ano? PowerPoint. Thank you, Lord. Sino po yung matutuwa sa ginagawa ng Lord?